Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Panoorin po natin itong video ito. Ito po yung nangyari habang ang session po ay suspended. So pag-usapan natin, pero panoorin muna natin mga kababayan. Ang bumabangka dyan, itong si Marcoleta. Si Marcoleta po ang bumabangka. Pero ano tayo, pero mo yung function na binigay. Actually, hindi mo binigay. Kasi okay, total, hindi naman masyadong malinaw yung audio. Ganito po kasi ang nangyayari dyan. Nagtatalo po sila kasi nga po gusto ni Marcoleta, ito pong si Bryce Hernandez, na nandoon po sa PNP Custodial Center ay maibalik sa Senado. Kasi mga kababayan, kung matatandaan ninyo, nung September 8, na-cite po for contempt itong si Hernandez. Dahil nga po, ang dami niyang pagsisinungaling at hindi po nagsasabi ng totoo. Sabi ni Marcoleta, kaya sinite nila in contempt. So, nakakulong po itong si Bryce Hernandez dyan po sa Senado. Pero kinabukasan, September 9, may hearing po dyan po sa House of Representatives. At yun, doon na po, sinabi ni Bryce Hernandez habang siya ay nakakulong sa Senado. O sino ba nagpa-contempt sa kanya? Si Jinggoy Estrada. Alright? So, napag-isipan daw ni Bryce Hernandez na, teka, magsasalita na ako. So, nung siya po ay nasa House of Representatives, nung kahapon po, September 9, ay yun na nga, ibinulgar niya na ito raw dalawang senator, si Jinggoy Estrada at itong si Joel Villanueva ay nabigyan ng porsyento, SOP, for the boys, o parte. O dahil nga sila ang nag-allocate ng pondo dun sa proyekto. So, pagkatapos po ng pagbulgar ni Hernandez, ito nga, pinabulaanan niya ni Jinggoy Estrada at maging ni Joel Villanueva. Kaya nga po, ito pong si mga kababayan, si Bryce Hernandez. Yan po, sa ating screen. Meron po siyang sulat, mga kababayan. Sulat po yan, humihingi po siya ng, beg actually, nagmamakaawa siya dito sa House na wag na siyang ibalik sa Senado. Kasi nga, binurgar niya na merong mga senators na involved sa flood control anomalies. So, ayan po yung sulat niya dyan sa House of Representatives. Kaya ang nangyari mga kababayan, nung si Bryce Hernandez ay nag-testify dyan po sa House of Representatives, pagkatapos po nun, siya po ay hindi ibinilik sa Senado. Siya po ay dumiretso dyan po sa PNP Custodial Center. So, doon po siya diniretso. At dahil po dyan, galit na galit po itong mga didilis. Galit na galit itong si Bato de la Rosa, si Marcoleta, at itong si Jinggoy Estrada. Kasi ang nangyari ay para ba daw nabaliwala yung kanilang contempt order. At bakit daw ganun ang nangyari? Kasi dapat sa Senado ibinalik. So, ito yun mga kababayan, yung diskusyon na yan, nagka-diskusyon sila. At ang nangyari mga kababayan ay nagtagumpay po itong Duterte Block, itong minority block na malipat po from PNP Custodial Center to Pasay City Jail. So, aprobado po yung motion ni Senator Jinggoy Estrada. Ito po ay sinundan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at wala namang objections. At nag-concur naman itong si Blue Ribbon Committee Chair, si Panfilo Lacson. Kung napanood nyo po yung salitaan dyan, si Marcoleta medyo feeling na naman feeling leader ng minority. Kasi parang ang sama-sama pa rin ang loob niya na nawala sa kanya yung komite. At pinagpipilitan niya na siya pa rin daw ang chairman ng komite ng Blue Ribbon nung nirequest
ng House na malipat etong si Bryce Hernandez sa PNP Custodial Center at hindi ibalik dito po sa Senado. Yan naman ay sinopla ni Majority Leader dahil nung nagkausap daw etong si Senate President Tito Soto at si Speaker Martin Romualdez tungkol sa custody ni Bryce Hernandez ay hindi na po chairman ng Blue Ribbon Committee etong si Marcoleta. So, gano'n na nga po ang nangyari. Kaya naman, ito pong si Bryce Hernandez ay nalipat po dyan po sa Pasay City Jail. Ayan. So, ito pong nagbulgar na sangkot si Jingo Estrada at itong si Joel Villanueva ay nandyan na po nakakulong sa Pasay City Jail. Pero under pa rin po siya ng Senate. So anytime, pwedeng ipatawag itong si Bryce Hernandez sa Senado kapag meron pong mangyayaring hearing o investigasyon. Kaya naman tuwan-tuwa po etong mga didilis. Bakit ba kayo gigil na gigil kay Bryce Hernandez? Kasi mga kababayan, etong si Bryce Hernandez ngayon ay nandyan po ngayon sa Pasay City Jail. At dyan po sa Pasay City Jail ay mukhang hindi po maganda ang kanyang security dyan. Pero nga po ako nabasa, paano kung biglang magurgur etong si Bryce Hernandez dyan sa Pasay City Jail. Kasi mga preso na yan eh. Sa totoo lang mga kababayan hindi ko naman sinasabi na ganun ang gagawin nila. Pwede silang kumontak ng nandyan sa loob para ipagurgur etong si Bryce Hernandez para para tumahimik. Para wala nang magsusuplong. Para wala nang magsasalita. Laban dito sa dalawang senators. Kaya gustong-gusto nilang alisin doon sa PNP Custodial Center kasi doon sa PNP Custodial Center wala. Di sila makakaporma ron. Gusto nila din sa Senado. Kasi sa Senado, pwede silang makaporma. Pwedeng ma-impluensyahan itong si Bryce Hernandez na bawiin yung sinabi niya doon sa House of Representatives. Nalipat po dyan po sa Pasay City Jail. So sana naman, wag mangyari na magurgur etong si Bryce Hernandez dyan po sa Pasay City Jail. Para matahimik, para wala na magsalita. Kasi si Alcantara hindi naman nagsasalita eh. Wala namang sinasabi. Kakampi nga ni Jingo Estrada eh. Diba? Kaya itong mga didilis, gigil na gigil. Kasi nga daw, may nabasa nga akong comment, kasi nga daw, ang sangkot ay yung kakampi nila. Kaya para lang daw, mapagtakpan di umano. Yung dalawa, kinakailangan nilang patahimikin itong si Bryce Hernandez o kaya naman ilayo dun sa house kasi mukhang antiwala ni Bryce Hernandez ay nandun sa House of Representatives. Kaya nga nagsalita siya ron eh. Kasi nangako ang House of Representatives na poprotektahan nila si Bryce Hernandez. So, ako nananawagan sa House of Representatives kahit sana nasa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez ay sana po ay protektahan ninyo itong inyong witness. Kasi sa tingin ko delikado ron eh. Delikado ron mga kababayan eh. Ako nga kahit ayoko sana, pero mas maganda sana kung sa Senado na lang siya. Pero talagang tuwan-tuwa si Jingo Estrada nung na-approve yung kanyang motion na mailipat ito sa Pasay City Jail. Ito pakinggan natin yung motion ni Jingo Estrada. Can I just make a motion, Mr. President, Majority Leader? I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President. Okay. I-commit si Bryce Erickson Hernandez sa Pasay City Jail. Tingnan niyo yung mukha ni Jingo. Talagang gigil na gigil kay Bryce Hernandez Second the motion of the good. Ayan nakita niya yung mata. Talagang
Grabe ka, Jinggoy. Ito lang ang mahirap talaga kapag ikaw ay nasa posisyon. Maaari mong gamitin ang posisyon mo para pagtakpan mo ang iyong sarili. Kahit hindi na ikaw. Pwede niyong pagtakpan yung inyong mga kakampi kapag nasa posisyon ka. Di ba? So, ano nangyari? Objection. Chair Hisnan and the chairman of the Blue Ribbon concurs. Hearing no objection, the Bryce Hernandez is hereby Mr. President, if I may, but just to put on record that it's with the understanding that the Senate retains its Nako, isa pa to. Isa pa to sa tuwan-tuwa. Isa pa to sa tuwan-tuwa nga kasi nga dalawa sila ni Jinggoy nabanggit ni Bryce Hernandez. So kapag nasa Pasay City Jail mahirap kumilos doon. Delicates. Delicates doon. Kaya nako, ngiting tagumpay itong si Joel Villanueva. jurisdiction over that person, Mr. President. Just Of to put course. that on record, Mr. President. Of Thank course, it has never been the opposite. He was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular person to the Pasay City Jail. Any objection? Chair Hisnan, motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Just a manifestation, if I may. Okay. So yan mga kababayan. So nalipat po etong si Bryce Hernandez mga kababayan dyan po sa Pasay City Jail. Ay lang ang tanong. Hanggang saan ang magiging security ni Bryce Hernandez na nagbulgar, no? Matindi yung kanyang binulgar. 2 senators. Hindi katulad ng Diskaya, panay congressman naman ang binanata ni Diskaya. Etong mag-asawang Diskaya, panay congressman. Wala daw involved na senators. Kaya yung application niya for witness protection program ng mga Diskaya hindi po na-approve. Actually, hindi napirmahan ni Tito Sen at hindi pa napapadalata sa DOJ kasi hindi pinirmahan ng Senate President. Ang pumirma po doon sa request ay si Marcoleta pero hindi po pinirmahan ni Tito Sen. Sa akin, tama na wag mo nang pirmahan. Wag muna. Hindi naman na sinabi natin na hindi pipirmahan. Wag muna. Kasi ayaw naman natin may mangyari doon sa mga Diskaya. Ang problema kasi, etong mga Diskaya ay may selective amnesia. Nagiging makakalimutin sa ibang bagay. Biruin nyo mga kababayan meron silang legend ng mga tumanggap simula 2022 hanggang ngayon. Pero di ba sinabi nila sila ay nagsimulang yumaman 2016. Pero wala daw silang record ng mga binigyan nila from 2016 to 2022. Di ba parang parang lokohan, parang naglolokohan tayo. Kaya nga sabi ni Mayor Vico Soto, kung kayo maniniwala dyan, nakuha na niyang magsinungaling. At yung pagsisinungaling niya, pwede nilang ulitin. Saka yun talaga yung plano ng Diskaya, kaya nagsalita silang ganyan, naglabas ng statement, kasi nga, gusto nilang maging witness. Paano ka maging witness? Ikaw ang number 1 magnanakaw. Di ba? Ngayon, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Banggitin mo lahat ng pangalan. Simula nang ikaw ay naging DPWH contractor. Kasi biruin mo, 2016 hanggang 2022, wala. 2022 lang hanggang 2025 lang yung binulgar niya ng mga congressman, tapos wala pang senators. Sino maniniwala sa'yo? Kaya ako, sangayon ako na hindi pirmahan. Muna. Sabi ko muna, wag muna. Hanggat hindi nasisigurado na hindi nagsisinungaling etong mga Diskaya. Ngayon, nagagalit po yung mga didilis. Bakit daw hindi pinirmahan? Para tuloy lumalabas mga kababayan Ito pong si Bryce Hernandez ay witness ng kabilang kampo, tapos si Diskaya naman ay witness ng kabilang kampo. Bahala na kayo kung kaninong kampo yung sinasabi ko. Pero halatang halata naman mga kababayan Di ba? Talagang gusto nilang pahirapan etong si si Bryce Hernandez
Ayun lang ang nakakatakot mga kababayan. Tumatayo ka para sa katotohanan, nagbubulgar ka ng mga pangalan na sangkot, tapos ganito mangyayari. So parang napakahirap talaga nga tumayong witness. Kaya ang iba, tahimik na lang, hindi na nagsasalita. Kasi pag nagsalita ka, delikado buhay mo eh. Delikado, okay lang sana kung buhay mo eh. Baka buhay ng pati pamilya mo, madamay. Di ba? So ilan po muna mga kabayan ang ating update. Yung kaguluhan sa Senado ay dahil po dito kay Bryce Hernandez. At tagtagumpay po itong kampon, ay hindi pala kampon tuloy. Itong mga didilis, mga kababayan, nagtagumpay sila na maalis sa PNP Custodial Center kasi hindi nga ata sila pwedeng pumorma ron. Kaya dito na lang sa Pasay City Jail. At ayun lang inaalala natin mga kababayan. Sana naman ay walang mangyaring masama dito kay Bryce Hernandez kasi sa tingin ko marami pa siyang ibubulgar. Mas ako naniniwala dito kasi kaysa kay dun sa district engineer, kay Alcantara, na tropa. Ayan, no? Sangkang dikit nung dalawa na nabanggit na senators. So, ipagdasal na lang natin si Bryce Hernandez. At hindi ko naman sinasabi na wala siyang kasalanan. May kasalanan din si Bryce Hernandez, kinakailangan niya ring managot. Diba? Hindi naman porke nagkasalita siya wala na siyang sala. Hindi. Pananagutan niya pa rin yung kanyang mga kasalanan. Diba? Yung mga ninakaw nila, ibalik nila. So, hindi siya absuelto. Ang sinasabi ko lang, siya kasi yung nagsalita. So, dapat, bigyan natin ng proteksyon yung taong nagbulgar. Kasi kung hindi natin mabibigyan ng proteksyon ng kung sino mang otoridad ang magbibigay ng proteksyon, wala na pong magbubulgar sa mga katiwalian na nalalaman nila. Kasi, wala Hindi na ako magsasalita. Wala rin palang kasiguruhan na ako'y mabibigyan ng proteksyon, pati pamilya ko. Walang mangyayari. Baka mangyari, matulad tayo sa Indonesia. Baka mangyari, matulad tayo sa Nepal. Sana naman wag. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.